Magandang buhay! This is our third day para sa aming Tablas adventure and it's about time to check out sa resort na aming pinag-check-inan. Before lunchtime, sinundo na nga kami ng aming relatives para mag-lunch sa bahay nila. After lunch, dahil mainit, nag-decide kaming mag-rest muna and I decided to capture some clips na din magmula sa taas ng bahay nila. Ang ganda kasi maraming mga puno-puno. Bukol sa bawan. Maroon na ginapurot ito sa alto o sa unahan. Ngami na sa bawan. Datang kuka sa suba. Matandang ginaobra ito. Ganda o. Mamaya maganda yung adlaw. Pag patunod ron, mag yellow. May mga Jayakol ng tawag dyan. Batunan. Balat. Ganyan. Ito sa... Babo, kita na tayong kutkot ko, day? Maliit na may tawag doon eh. Warang kinakaon. Lutang lang. Itong dagat ay malapit lang sa bahay nila. Nag-antay ako dito ng sunset pero makulimlim yung weather. Kaya talagang patiently waiting ako hanggang lumabas yung araw. Tatlo side ako abo tatlo side bungsan, mahapunan at mga sikad-sikad at saka pasag. Ay. Masara mong halo-halo, be. Ibutang dyan, ho. Dyan ihaloan. Lapag dyan, ho. Yan. Nag-inunga-unga, tawag. Diba matay, ho? Condense, nakalimutan niya yata. Gani. At this time, habang kinukuhanan ko ng video yung paligid, sobrang nakaka-chill lang vibes. Yung mga ulap, parang steady lang. Yung dagat, kalmado. Sobrang relaxing lang talaga. Sarap umupo-upo, magmunimu. Jellyfish, huwag mong hawakan, be. Kati yan. Katulran. Sundog ka rin mong balat. Yan, no? Ito, ulag-ulag pa. Buhi pa. Arano ng mga itong arano. Moranggaan oran. Paso. Itong tanggalom. Tugabubuor na ganing ulan to. Kailan ko gatulo-tulo. Dali, basa kita. Dali, be. At dahil biglang bumuhos ang ulan, nag-decide kaming umahod muna at sumilong sa mga resting kubo. Ang ganda ng view nito in person habang bumubuhos yung ulan, sumisilip naman yung rays ng araw. Kitang-kita ang ulan, oh. Grabe, oh. Itim ng ulap, oh. Maikwento ko lang, this is my second time to visit this place kasi meron kaming kamag-anak dito sa mother side ko. Year 2019, nakapunta na rin kami dito. Ginawa namin that time, nag-island hopping kami. Kasi sa unahan nito, maganda yung mga rock formation. Pagkatapos nga ng ulan, ayan nagpasilip na yung araw. Ang ganda, nakadagdag ng bongga effect yung mga ulap na parang mayroon pang mga kulikulimlim. Actually sa unahan pa, parang sa malayong portion ng dagat sa gitna, bumubuhos pa yung ulan. Napaka-rare ng ganito kabonggang sunset kasi habang sumisilip yung araw, meron namang pagkikidlat na nangyayari. Diba? Ngayon lang ako naka-witness ng ganito kagandang sunset tapos may pagkikidlat. At this point, talagang I'm doing my best para ma-entertain yung pamangkin ko. Kasi kapag ka mga ganitong dapit hapon na, napupush yung button niya ng tantrum, nag-aayang umuwi. Kaya na-bother ako, baka bigla na namang uwi. Sobrang nag-e-enjoy talaga ako ng sunset viewing dito. Sa sobrang saya ko, halos mapuno na yung storage ng cellphone ko. After dinner, hindi na ako natulog. Talagang inantay ko na lang yung oras namin papuntang pier. About 11:30 PM, bumiyahe na kami papunta dito. Pagkatapos magtsikahan at magpaalaman sa mga relatives naming naghatid sa pier, nagpaskan na kami ng gamit namin para makapasok na kami sa waiting hall. Since matagal pa yung aming biyahe, boarding time, katulog na yung pamangkin ko. Kahit ako nakatulog man din.
Around 2 a.m. nga, nakita ko na yung barko kaya ginising ko na yung nanay. Pero mga 3 a.m. pa kami pinasakay kasi nga may mga bumababa pang passenger. At this time, ginising ko na yung pamangkin ko at alam kong hindi siya iiyak kasi excited na itong umuwi. Kaya wala siyang reklamo. Ay, pwede na. Nay, halika na. Hi ma'am, good morning. Paakyat na kami nito ng barko. Medyo may katarikan din yung hagdan nila, in fairness. Kasi sa taas kami na portion, sa baba kasi mga sasakyan. After masettle yung mga gamit namin, nag-decide akong bumili ng hot drinks para mainitan yung mga sikmura na. Hindi naman masyadong kalayuan tong lugar na to sa amin. Mga 3 hours din pag binahe mo via barko. Kaya lang napapatagal minsan yung sa pag-load at unload ng mga passenger at saka mga kung ano pang mga karga ng barko. Sobrang excited na nga yung batang makababa ng barko pagkatapos niya magtantrum ng 2 beses. And here we come, after 3 hours ng aming paglalakbay ay pababa na nga kami ng barko. At dito ko na nga tatapusin tong vlog na to. Sana panoorin nyo yung next vlog post ko. Sa Boracay naman yung aming adventure. Thank you for watching!